May pag-usapan tayo mga kapatid, kaya lang baka antukin kayo kasi pag ganitong usapan na kasi, nakakaantok talaga, mawalan kayo ng gana. Pero subukan nyo, baka naman meron din kayong makuha na magbubukas ng bagong kaisipan at magbibigay ng meaning kung ano man ang inyong mga pananampalataya o denominasyong Christianity. Kung ikaw ay protestante, born again, or kung anumang denominasyon, hindi ka katoliko, ikaw ba'y gumagawa dahil sa Diyos o ika'y gumagawa dahil may nagsabi sa iyo dapat matakot ka? Kasi pag hindi mo ginawa ito, merong consequence na ganito. Kung ikaw naman ay katoliko, ikaw ay deboto, kagaya ng translasyon, ikaw ba ay talagang gumagawa nito dahil ikaw ay naniniwalang merong Diyos o ikaw ay naniniwala na pag ginawa mo ito sa buong taon na to, sumali ka kasi nung translasyon nung nakaraan at may hiningi ka sa buong taon na to, sigurado ka ba na yung hiningi mo ay makarating sa iyo? Hindi kaya ika'y gumagawa rin nito at naniwala ka dahil may nagsabi sa iyo. O di ka ika'y talagang gumagawa nito dahil maraming mga milagrong nangyari sa buhay mo. Itong katanungan ito, tinanong ko rin ang aking sarili. At ako'y nadismaya, lalo na nung ako ay nasa ibang bansa, malapit sa India. Kasi doon ko nakita na yung ating mga hinahangad, ang ating pinaniniwalaan, hindi sila Kristiyano, pero kapareho sa atin ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga festival, ang kanilang paniniwala. Sabihin ninyo, iba kasi kami, naniniwala kami kay Kristo, sila hindi. Yan ang problema sa atin. Kasi tayo, sunod-sunuran lamang, tanggap lang ng tanggap tayo kung anong itinuturo sa atin. Hindi na tayo nagsaliksik at nagbasa o kumuha man lamang ng kung anong makukuhang informasyon para i-check natin ang ating pananampalataya. Kasi kung iisipin talaga natin, mukhang may problema eh. Unang-una, di ba nag-aaway kayo, Katoliko at saka hindi? At mismo sa mga hindi Katoliko, nag-aaway rin kayo kasi kanya-kanya kayo ng doktrina. Sige. Pero ganito, alam nyo ba na ang simbahang Katoliko ang siyang nagiging taga-usig ng mga unang Kristiyano noon? Ang lahat ng hindi sumusunod sa kanila, hindi sumunod sa kanilang mga doktrina at mga katuruan at mga doktrina, inuusig nila, pinapatay. Nangyari na sila rin ang relihiyon na pumapatay ng maraming tao sa pamamagitan ng kanilang mga sundalo. Pupunta yan sa isang lugar at talagang lulusubin. Sa umpisa, pagka okay ka, okay. Pag hindi, talagang yari kayo. Yan ang din ang nangyari sa Pilipinas. Sinakop ng Espanya at pinili tayo na tanggapin ang kanilang relihiyong Katoliko. Ganun kasama ang simbahang Katoliko. Nagbago na lang ito sa paglipas ng panahon dahil sa pressure ng tao. Nangyari, sila din ang nag-canonize ng mga aklat na nandyan sa Biblia. Mga canonical gospel at yung mga sulat ni Pablo. Kasi ang Old Testament, kinuha lang nila ito sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Nung makanonize na ito at nagiging official na libro ng relihiyong Katoliko, ito rin ang ginamit nitong mga protestante. At doon na nag-umpisa, maraming anak-anak na ng relihiyong Christianity. Kaya tingnan ninyo, ang pinanggalingan ninyo masama, evil,
mamamatay tao. Pero kayo, pag nandito kayo ngayon sa inyong mga channel o kung nandyan sa Facebook o kung saan man, dito sa internet, social media, pag nagsalita kayo, parang talagang official na official yung mga sinasabi ninyo. At hindi ninyo pinag-aralan ang history talaga ng inyong mga simbahan. Anong pinanggalingan ito? Mga kapatid, subukan ninyo, tingnan ninyo ang sama-sama ng relihiyon natin, Christianity. Kaya hindi tayo dapat magmamalaki. Hindi ko talaga maintindihan bakit kayo ay nag-aaway. Samantalang ang basihan ninyo itong Biblia. Ito, tingnan ninyo. Ang Mark, Matthew, Luke at saka John, ito yung 4 Gospels na nasa Bible. Ang mga pangalan na yan ay hindi totoong sila. So dyan pa lang, daya na para sa akin yan eh. Kasi kung ang isang aklat, hindi natin alam kung sinong sumulat, nilagyan lang natin ng pangalan, daya yan para sa akin eh. Ngayon, kung dinaya na ako dyan pa lang, hindi kaya posibleng dinaya na rin ako dito sa loob. Yung kung ano mang nilalaman ng mga aklat na iyan. Kaya kayo mga kapatid, subukan ninyo magsaliksik. Nakakatawa kayo, at the same time nakakaawa. Nakakatawa kayo at the same time nakakaawa. Kasi ang dating, wala kayong kamuwang-muwang, naive. Meron kayong sinasabi na narinig nyo lang kung saan, kung kanino. Ni hindi man ninyo ito pinerify kung tama ba. Example, sa Katoliko, ang sabi nila, sila daw ang original na relihiyon. Sinong nagsabi niyan? Simbahan natin. Hindi totoo yan, magsaliksik kayo. Ang original na Christians, hindi Katoliko. Maniwala kayo. Subukan ninyo. Ayaw ko kasing banggitin, ayaw ko kasing bulat-latin dito, hahaba ng usapan natin. Pero tama na ito na i-challenge ko kayong magsaliksik kayo. Kayo namang hindi Katoliko, tingnan ninyo kung ang inyong mga doktrina ay tama din ba yan. At ang isang tanong ko dyan, halimbawa, naniwala kayo kay Pablo. Kasi sabi niya, meron daw sinabi si Kristo sa kanya na kailangan niyang sabihin din sa atin. Halimbawa si Kibuloy, o kaya si Eli Soriano, o kung sino man yan, yung Iglesia ni Cristo, meron din silang sinabi, bakit ikaw na hindi Kibuloy na member, ayaw mong maniwala kay Kibuloy? Ikaw namang Kibuloy member, ayaw mong maniwala kay Soriano o Iglesia ni Cristo o sa Katoliko. Samantalang kayong lahat naniwala kay Pablo. Ang sabi lang ni Pablo, sabang siya daw naglalakbay sa Damascus, nabulag siya. At nung mabulag siya, meron daw revelasyon na binigay sa kanya ang Diyos sa pamamagitan o kaya kay Jesus Christ. Paano kayo basta-bastang naniniwalang ganyan? O sabihin na natin, hindi, kasi si Pablo, tingnan mo, ano yun, talagang nagbi-missionary yun, dami niyang na-convert na tao. Eh bakit si Kibuloy, Iglesia ni Cristo, pumupunta pa nga ng ibang bansa yan, Eli Soriano, ganun din. Itong mga PMCC of the Fourth Watch, ganun din yan. Marami din silang naabot dahil nandun kanilang pagnanasa talaga ng siguro gusto lang talaga nilang makatulong. Pero ang question, sila ba ang tama? Si Pablo ba ang tama? Ayan ang problema ngayon. At ang isa pang tanong ko dyan, bakit kailangan ng Diyos na depensahan siya ng tao? Bakit kailangan makikipag-away, makikipagpatayan pa nga yung iba, lalo sa panahon ng mga ano noon, Katoliko, yung lumang-luma pang Katoliko, makipagpatayan ito dahil lamang ayaw maniwala. Ba, mukhang malaking problema eh. Kasi kung ang Diyos talaga ay gusto niyang marating ang lahat ng tao, hindi na niya kailangan ng tao. Kaya nga si Jesus Christ sa panahon niya, hindi siya nagpupumilit.
Ang sabi niya, humayo kayo, puntahan niyo yung mga bahay ng mga taga-Israel. Pag ayaw ko yung tanggapin, huwag niyong pilitin. Ipagpag niyo ang inyong mga sandalyas, wala na kayong sagutin daw dyan. Bakit ngayon nagpupumilit talaga? At ang isa pang ayaw ko, ito ang ayaw ko. Nagiging entertainment na kasi ang simbahan eh. Magmula nung solemn na dati, lumabas itong may mga tugtog na masasaya na. At ngayon, may mga gatherings talaga, debate, na nandun yung mga hiyawan, kantsawan. Sa mga mata ng mga kabataan, hindi na appropriate at degrading sa ibang. Yung halimbawa, degrading ito kasi kung yung isang mangangaral na kagaya kay Eli Soriano na magaling talaga at meron namang isang ang lakas ng loob kahit walang pinag-aralan o meron man alanganin dahil nga sa narinig lang niya nagkalakas loob siya. Anong nangyari? Sinisigaw-sigawan lang tuloy si Eli Soriano. Pumapalakpak naman ito mga member ni si Eli Soriano. Ganun din, hindi lang kay Eli Soriano group. Sa ibang grupo, ganun din. Nagtatawanan pa na hindi mo malaman anong dahilan bakit tumatawa. At sa mga mata ng ibang tao na hindi Kristiyano, tayo ay nakakatawa talaga. Nakakatawa at walang maniniwala. Kaya yung worry ng isang faith defender na makunti na lang daw yung pumapasok na nagsasamba sa Katoliko, yan na yan. Ang dahilan yan, kagagawan natin. Kasi ipinipilit nating ipaglaban ang Diyos na hindi naman kailangan yon. Kayo lang nagsabi, ang dasal, talagang mas effective yun. Bakit kayo magagalit? Paglalaban nyo, mga doktrina ninyo, actually hindi Diyos ang pinaglaban nyo, yung pinanghahawakan ninyo mga doktrina. Kaya ewan ko lang kung hanggang saan tayo nito ngayon. At ano ang ating dapat gawin para makatulong naman tayo na itong Christianity ay hindi tuluyang mawala. Kasi sa ibang bansa, wala na. Pakunti na. Mahirap, no, mga kapatid? Ang akin lang kasi, gustong tumulong kasi ang relihiyon, importante din para sa ating katinuan. Kasi ang relihiyon, napatunayan na nagbibigay ng motivation, encouragement, at meaning sa ating mga buhay. Kasi may nagpaalala May nagpapaalala. Kaya lang ngayon, hindi na nagpapaalala. Kung punta ka ng mga misa sa linggo, merong mga homily ng pare. Pero kung ikaw na meron ka na ring alam kung ano ang buhay, masabi mo talaga, hindi nag-aaral ng mabuti. At ang pinanghahawakan lang nila, ang kanilang mga doktrina. Hindi lang sa Katoliko, pati na rin sa ibang grupo. Pagpatuloy natin itong usapan natin. Kung wala kayong panahon na magsaliksik, subukan natin dito. Pero ini-encourage ko, magsaliksik talaga kayo. Kasi baka iba naman yung dalhin kong balita sa inyo, informasyon sa inyo, mali pala yung aking interpretasyon, ang aking pagbigay kahulugan nito. Kaya delikado na naman kayo, baka may paniniwalaan naman kayong mali. Kaya the best talaga yung sinabi ng ating Panginoon. Seek and you shall find. Ask and it shall be given unto you. Knock and it shall be opened unto you. Mapagpalang araw po sa ating lahat.